Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyong manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Introducing Table Talks, Community Recipes of Love. What we'll need: a cup of unconditional love, a pinch of forgiveness, generous portions of grace, a dash of humility, sprinkles of kindness. Step 1. Pour out a cup of unconditional love. Let it be the foundation of our community. Step 2. Sprinkle forgiveness generously, ensuring that every heart is touched by God's mercy. Step 3. Mix in with God's generous portions of grace, creating an atmosphere where everyone feels accepted and valued. Step 4. Add a dash of humility to the mixture, fostering a culture where we learn from one another and grow together. Step 5. Sprinkle kindness throughout, creating a harmonious blend of compassion and understanding. Then let's gather around the table of fellowship and let the aroma of love fill our community. Share stories, embrace differences, and savor the richness of our feast journey. Table Talks, Community Recipes of Love. Let's savor the flavors of God's feast together. See you at the feast. You can sit with us. Welcome to the last talk of our life-changing series, Table Talks, Community Recipes of Love. And in this last talk, we'll learn about the greatest metric, ang ultimate na sukatan at basihan. On this last talk, we'll center on one important running question throughout the series. Muli, kung sinusundan niyo po yung talk series natin, this is really life-changing. Yung Table Talks, ika-6 na talk na po ito at huling talk nitong series na ito. But really, we're gonna reveal to you what we're trying to define in this Table Talks. We're defining spiritual maturity. In other terms, mas malalim, holiness. Ano talaga ibig sabihin ng lumalim ka sa spiritualidad, sa kabanalan? At dito sa huli, ang magiging basihan natin ito ay yung versikulo o yung verse na binanggit ko kanina. Jesus' great command for all of us. From John 15:12, sabay-sabay nating basahin. Love each other as I have loved you. That's from the NIV version. Ulitin natin. Love each other as I have loved you. Kaya sabi ko nga kanina, yan ang maging batayan, ultimate batayan at basihan natin ng pagmamahal. Kasi kaya haba-haba man ang prosesyon, lahat ito magsisimula, mauuwi sa pag-ibig, sa pagmamahal. And hey, we're gonna shout from the rooftops, we're gonna shout from the mountaintops that this is the most
important metric of holiness. Ito ang tunay na sukatan at basihan ng kabanalan. Because this is our ultimate destiny. Ito ang ating patutunguhan. This is our highest goal. Katunayan, ang general reason why we are on this planet, why we have been born to live on earth. Of course, we have immediate dreams, immediate goals and mission, to be a priest, to be a doctor, to be an IT professional, to be a teacher. Pero ultimately, love is the highest goal, whatever you do. But again, anong love? Si kanya-kanya nga tayong pakahulugan ng love. So the one big message that we have today is this: love like Jesus. Everybody say that. Love like Jesus. Mukhang imposible yun, hindi ba? Ang pag-ibig ni Jesus ay perpekto. To the point na inialay niya ang kanyang buhay sa krus dahil sa pagmamahal. Paano natin magagawa yun? Well, hindi natin magagawa yun nang mag-isa. We cannot do it alone. That is why we need God. We need His grace. And we need each other. We need the church. Last week, yan ang pinag-usapan natin ang kahalagahan ng tayo ay natitipon-tipon bilang simbahan. Ang ating pananampalataya ay hindi kanya-kanya. Oo, nadidinig natin, we receive Jesus as our personal Savior. That's a very powerful thought, na tayo ay may personal relationship sa Panginoon. Mahalaga yun. Pero hindi solo-solo ang paglalakbay sa Diyos. Sa Biblia pa lang, sa Lumang Tipan, ang tawag ng Diyos, bayan ng Diyos, bayan. At sa Bagong Tipan, nung dumating ang Panginoong Hesus, ang bayan na yan, naging simbahan. Kaya tayo ang capital C ng church. Yung small c, yan yung struktura. Yan yung chapel, yan yung cathedral, yan yung bato. Pero, ang mas mahalaga dyan, yung big letter C, church, tao, tayo. And we need one another to love like Jesus. So now, here's a more important question. So, if we need the church to love like Jesus, what kind of church or what kind of feast are we building? Anong klaseng simbahan mayroon tayo? Mahalaga yan dahil kung paano natin dinidefine ang ating spiritual maturity, ang ating holiness, ang ating pakikitungo sa bawat isa, dyan natin madidefine our church. Sabi nga, the whole world will know that we are His disciples by our love for one another. May I repeat that the running question in this series is, what do you mean by spiritual maturity? How do we define holiness? Because again, how we define holiness is how our church will become. Kakausapin ko naman. Yes, thank you. Please. So, if spiritual maturity means loving like Jesus, then the church must first of all be a band of people, a group of people who will love like Jesus. Uulitin ko, kung ang goal ay magmahal tulad ni Jesus, di dapat yung kanyang simbahan ay mga tao na nagmamahal tulad niya. Kaya kailangan nating bigyang mukha itong dalawang konsepto ng religious maturity and spiritual maturity. Sa unang tingin, parang magkaiba, pero dapat pagkapareho yan At bibigyan natin ng mukha. May kikwento ko sa inyong dalawang uri ng mga boss. Ang unang boss, tatawagin kong si Boss Tunying. Si Boss Tunying, hindi masyado nagsisimba. Hindi paladasal. Hindi nagbabasa ng Biblia.
Ano John 3:16? Plate number yata yan eh. Kita nyo? Hindi alam yung 10 Commandments o 7 Sacraments. Wala masyadong alam tungkol sa kanyang relihiyon. Pero si Boss Tunying, sa kanyang mga empleyado, sa kanyang opisina, sa kanyang negosyo, mahal na mahal siya. Alam niyo bakit? He is so kind, so generous, so giving. At sa kanyang pamilya, mahal na mahal siya. Pati ng kanyang mga pamangkin, pati ng kanyang mga kamag-anak. Dahil si Boss Tunying, hindi nagbabasa ng Biblia, pero isinasabuhay ang sinasabi ng Biblia. Well, don't get me wrong. In trying to give faces to these two, I'm not devaluing religious maturity. By differentiating them, again, we're not putting down religious maturity. It's important that we pray. It's important that we know the sacraments. It's important that we know the 10 Commandments. It's important that we go to church. Because religious maturity is about growing in our daily prayer life, and we need that. We need to read the Bible. We need to know the sacraments. And we need to be part of the church life. For 2,000 years, and for millions of Christians, these things, these religious rituals, if you may, these teachings, are God-appointed channels of His love. Kailangan natin yun. They are powerful conduits, instruments of supernatural grace. Lalo na ngayon, Lent season, ang kumpisal, ang misa, kailangan natin yan. It will definitely help us and empower us to love like Jesus. So for most people, dapat yung ating religious maturity will lead us to spiritual maturity. They should grow together, intertwined. In fact, gusto ko nga malaman kay Boss Tunying, bakit hindi naman siya nagsisimba, hindi naman siya nagbabasa ng Biblia, hindi pala dasal, pero bakit ang bait niya at mapagbigay? Bakit nga ba ganun, Boss Tunying? Na-experience ko kasi yung unconditional love sa aking mga magulang habang lumalaki ako. Naku, mga mahal nating mga magulang, talaga pong sa atin nagmumula Ang unang pagmamahal ng Diyos ay maramdaman sa atin. Kaya kahit ituro pa sa kanilang pagmamahal, pero hindi nila naramdaman o nakita, magiging blurred sa kanila yung love like Jesus na yan. Because more than Scripture and the sacraments, you are God's. You are God's first channel of His love to your kids. Your children will know Jesus if you love like Jesus. Mahalaga. Pero again, hindi ko sinasabing hindi baling wag magsimba, wag magdasal, basta mabait ka lang. Hindi. Yung krus, tandaan nyo, relationship sa Diyos, relationship sa kapwa. Dapat kumpleto. Hindi pwedeng relationship lang sa Diyos, pero hindi ka mabuti sa kapwa. Hindi din pwedeng mabuti ka lang sa kapwa, pero walang relasyon sa Diyos. Kaya si Brother Tunying, very good. Pero Brother Boss Tunying, baka gusto mong sumama sa feast sa linggo. Mayroon kaming prayer gathering sa PICC. Sige, subukan natin. Kasi Sama ko sa'yo. pwede kang pang builder Ay, pwede. Oo. Alam mo kasi number 1 requirement ng builder, dapat gwapo Ay. Kaya Brother Tunying, Boss Tunying, Yes. magsama tayo sa feast. Sige. Kasi, tignan nyo, itong isang boss, tawagin natin Boss Juan Carlos. Ayan. Ito si Boss Juan Carlos, kabisado Biblia. Boss Juan Carlos, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Rapa, kabisado.
Alam ang 7 sacraments. Huwag mo na enumerate. Alam ang 10 commandments. Walang absent sa misa. Nagnunubina pa mula Lunes hanggang Sabado. Madasalin. Religyoso. Ay! Very good. Pero may isang problema. Yung mga empleyado niya, galit sa kanya. Bakit? Masungit daw. Tapos naninigaw pa, namamahiya pag may problema. Tapos, kuripot. Walang Christmas bonus yung mga empleyado. Ito mahirap. Pati pamilya niya, takot sa kanya. Baka maniwala yung anak mo. Pag kinausap mo nga yung pamilya niya, uy, ang banal-banal ng asawa mo, hindi sila kumikibo. Yan ang nakikita niyo. Pero sa isip nila, he's a religious monster. Nako. Kaya kailangan makita natin yung religiosity at yung spirituality mag-merge. We do not give a bad name to religiosity if our spirituality will show it. Kaya kailangan nating malaman ang 9 signs of spiritual maturity. Are you ready? At yan ay ibibigay sa atin ng walang iba kundi si Boss Juan Carlos. Brother JC. Thank you, Brother Alvin and Brother Tony. Sama ka na sa feast. Yes. Kasama na ako. Thank you. Amen. Palapalaan si Lord. Woo! Powerful message, and medyo kakaiba lang kasi I played the role ng not spiritually mature. But I believe this message is also for me and for us. And again, our one big message, love like Jesus. Alam nyo, itong mga naging talks natin for the past weeks has been preparing us to this message, and we've gone through powerful talks for us to rediscover the beauty of our identity in our spiritual family called the Feast. And saktong-sakto in this talk, the greatest metric, yung sakatan, hindi kung gaanong karami ang nagawa mo, pero ang pinaka-tanong sa atin ay kung gaano ka nagmahal. And what a way to have this message during this month of love. Kaya, saktong-sakto. Sige, let's proceed. Now, I'll ask you now, can you put both of your hands near your hearts and say this prayer after me together. Father, help me to mature spiritually. I claim the grace of holiness that you make available to me. I also live up to you, all of us in the feast, that we may grow in our spirituality so that we can build our church the way you want it to be. In Jesus' name, amen. And if you're saying yes to that, palakpakan natin si Lord. Brother Alvin shared with us that yes, there are 9 signs of spiritual maturity. How many? 9. Dadaanan natin, and I'll be asking you, challenging you, inviting you to reflect on this. Kung saan yung kailangan mo na i-work sa sarili mo, kailangan mong i-improve, kailangan mong i-increase. Because I'm sure, one way or another, nagagawa na natin to, pero baka pwede pang mag-improve. And this is number 1. You're growing in receiving God's love. Kaya, napakahalaga, na pag tinanong ka, in love ka ba? Sige nga, can you check the person beside you? Mukha bang in love yan? And I'm not just talking about romantic love, ha? We're talking about all the love that we experience sa pamilya, sa kaibigan, but at the same time as well, the love that God gives to each one of us. And kapag pinag-usapan ang pagmamahal, hindi pa pwedeng hindi mawala sa isipan ko yung pagmamahal na natanggap at naranasan ng mga santo. The saints. And normally when we say saints, kaya sila naging santo kasi they did a lot of holy things. Marami silang ginawa para maging banal. And that's why meron tayong mga santo na meron tayong devotion sa kanila. But I believe it's also a reminder for us that before anything else, saints are people who allow themselves to be loved by God.
Kaya I remember, no, a song, no? I'm not sure kung familiar kayo, pero naikwento lang, di ba? How sweet it is to be loved by, imbes na you, to be loved by God. And I believe in your life, my dear friends, you can celebrate kung paano ka minahal ng Diyos. Yung ating current series celebrates as well the feast stories. And feature yan, no, ng ating team ng SVR TV. Palakpakan naman natin yung mga feast stories that we are having. In the bulletin as well, meron tayong mga stories that we celebrate. It's a reminder for us na ang bawat isa sa atin, meron tayong karanasan kung paano tayo minahal ng Diyos. Patuloy na minamahal sa kabila ng lahat. And we try now to anchor this in the verse 1 John chapter 4, verse 19. We love because He first loved us. Kaya ka magmamahal, kaya ka iibig, kasi may unang nagmahal. At ang first love natin, walang iba, kundi ang Panginoon Diyos. Can you smile at the person beside you at sabihin mo sa kanya, first love ko si Lord. Sige, palapakan natin ng Panginoon Diyos as we celebrate this love. Sa kabila ng kahinaan, kakulangan natin, kasalanan, ang Panginoon Diyos, pinipili tayo. Kaya I'm reminded to all the parents here, I celebrate you. Because alam niyo to, di ba? Yung anak mo, wala pang ginagawa. Pinapakita mo yung pagmamahal sa kanya. Wala pa siyang ginagawa. And I believe that's also how God is to us. Wala ka pang ginagawa, mahal na mahal ka na niya. Ikaw lamang ay sapat na. Amen? So receive that love of God. Can you put both of your hands near your hearts and say this after me? I receive God's love. This is number 2. You're growing in gratitude. Kaya I'm reminded of the gospel story ng 10 ketongin, the 10 lepers. Pinagaling silang lahat. Nagbunyi, nag-celebrate. And among all the 10, isa lang ang bumalik para magpasalamat. And maybe ganun tayo, no? May mga pagkakataon na hiling kung ano yung mga panalangin mo at kapag nadinig na, baka nakalimutan mo na magpasalamat sa Panginoon Diyos. Meron kayong mga bagay na meron ngayon na minsan mong pinangarap, pero ngayon you're living it out already. And we need to continue to celebrate and be grateful for all these blessings. You know that you're maturing spiritually when you see His love everywhere. And every action you make is a thank you to that love. Nagmamature ka raw spiritually kapag ikaw ay mapagpasalamat na. Imbis na ikaw ay reklamador. Can you check the person beside you? Pakicheck mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo. Mukha bang certified reklamador yan? O mukhang nag-uumapaw sa pasasalamat? Yes? Kaya alam nyo, merong nag-viral na kanta. No? Kung alam nyo to, pwede nyo sabayan. Di ba? Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. And I believe, hindi lang dapat dito sa feast that we celebrate the many blessings that God has given us, but every day of our lives. Amen? Sige, palakpakan natin. Bunyi tayo sa lahat ng mga biyaya ng Diyos. Here's number 3. You're growing in healthy self-love. Kaya saktong-sakto rin. Spiritually mature people like themselves. Question is, do you like yourself? Sa Facebook, di ba, sa mga social media account, may mga like buttons. And you don't need a lot of this. Dapat kapag humarap ka sa salamin, you love what you see. You celebrate yourself. You acknowledge yourself. This is even anchored in the Gospel of Mark chapter 12, verse 31. Love your neighbor as yourself. Bago ka magmahal ng iba, pamilya mo, kapatid mo, kaibigan mo, o kung sino man, special someone, or maybe you're being called for a particular mercy ministry, nagsisimula ang pagmamahal na yan sa sarili mo. Because you cannot give what you do not have. Kaya in the Feast magazine for the month of February, ang ganda ng topic, the gift of self-love. And let me highlight, may takeaway ito para sa ating lahat. If you want to have that gift of self-love to yourself, unang-una, know yourself. Kilalanin mo ang sarili mo. And that includes knowing your gifts, strengths. Kasama yan.
honoring your journey at hindi lang yung mga victories, but even your mga rock bottom experiences, yung mga problema. Kasama yun because that makes you who you are right now. Progress, not perfection. Ang mahalaga, you're taking it one step at a time. One day at a time. And then you also want to continue to strengthen that self-care. Kaya, can you just say this after me? I like myself. Di ba? Mahalaga yun eh. Here's number 4. You're growing in freedom. At pag pinag-usapan ng freedom, syempre, nakakabit ang kulungan. So, eto hard question. Kapatid, maaring physically you are free, but you know in your mind, in your life, there are things that imprisons you. Meron bang mga bagay sa buhay mo na nagiging bilanggo or ikaw ay nakabilanggo? Kaya we're reminded, ano nga ba yung mga addictions? Ano ba yung mga vices? Ano ba yung mga bad habits that we have that we keep on doing again and again? And somehow, you're expecting na may magbabagong maganda sa buhay mo, pero paulit-ulit ka pa rin doon sa mga destructive things. And you know that for yourself. That's between you and your God. So, for a moment, I'll be asking you now to do this. Can you put both of your hands near your hearts and feel your heartbeat? And I want you to symbolically offer this. Let go of these things that are not helping you. What are getting in the way? So I don't know about you, maybe yung feeling unworthiness, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, feeling mo masama ka, feeling mo, di ba, hindi ka karapat-dapat. No, all of these negative labels. And I want you to offer it to God. If you're ready, sige, take a deep breath, inhale, exhale, symbolically, offer it to the Lord. Sige, lift your hands, both hands, and say this after me, I am free. I am free. I am free in Jesus' name. Amen. If you are saying yes to that freedom, true, authentic freedom, palagpakan natin ang Panginoon Diyos. Kaya, here we are reminded that Jesus is committed to set you free. Kapatid, baka pinalaya ka ng Diyos noong 2023, pero ito ka pa rin paulit-ulit, parang sirang plaka. Imbis na ikaw ay making, di ba? Di ba? Big things, making things happen, baka you're historical. Paulit-ulit lang ang ginagawa mo. And then you're expecting na may magbabago sa buhay mo. Surrender it to the Lord. He wants the best for you. At sabi nga natin, declaration natin, Brother Alvin was even saying this, that we believe, we trust in God's favor, that there is more in 2024. Pero paano ka makakalipad? How can you soar and fly this 2024 kung maraming mga bagay na nag-e-entangle sa'yo? Kung maraming mga bagay na bit-bit ka, may mga bagahe ka. Kaya tapikin ng katabi. Sabi mo sa kanya, friend, beshi. Sabi mo sa kanya, huy, i-let go mo na yan. Let go and let God. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Luke chapter 4 verse 18 says, Jesus said, His Father sent Him to proclaim freedom for the prisoners. Hindi lang ikaw ang nakabilanggo. Lahat tayo. At may mga kakilala tayong wala dito ngayon, at this very moment na nakabilanggo. Maybe you need first to free yourself, and by God's grace, you proclaim and celebrate that freedom. And then you get to see people around you being affected and influenced by your own independence and freedom as well. Bago mo sabihin magbago ang iba, magsimula mo ng pagbabago na yan sa'yo. Amen? Number 5, you're growing in deeper trust. And I don't know if you noticed this, but ngayon lang po ulit ako nakabalik sa feast. Na-miss ko po kayo. For the past months, actually hindi naman, parang 1 month lang naman, I stepped back because I'm also discerning and I want you to, I'm inviting you to pray for me. Because apart from, yes, I love serving here, preaching here, palagpakan nga natin yung team natin, Brother Alvin, Brother Tony, the great leadership, I'm now being asked really to go out and build a feast. So ipag-pray niyo po because we're just looking for a place.
apart from what we do here, may Feast Asiana na, mayroong Feast Binondo upcoming, but there's another feast that I'm gonna build. Pero hindi lang yan, di ba? Parang, but wait, there's more. Brother Alvin also invited me to be part of the provincial missions. At ang isa pang bagong assignment ko ay South Luzon. Particularly, make some noise, those people who are from Batangas. Palapakan natin mga people from Batangas. Ipagdasal natin because we're gonna build feast. And hindi lang po Batangas ha. That includes Quezon, includes Mindoro, and Marinduque. And as early as now, we're claiming that if God wills to have feast all over these places, it will be done. Amen? Sige, tuloy mo yung palakpak na yan kasi hindi para sa akin yan. Para doon sa mga taong they need the light of Jesus in these areas. And the reason why I'm sharing this with you is because dati, years ago, kapag may new assignment, nako talagang nagkukumaog na ako para akong talagang kailangan magpakitang gilas. But you know what? The Lord has been moving. I'm just trusting Him that, Lord, kung gusto mo talagang magkaroon ng feast, etong mga feast na ito, mangyayari ito. Hindi dahil sa ako ang naka-assign, pero dahil you want this to happen. You'll be sending people. And so far, we've been seeing each other, no? Kanina, if we show that again, diba? On Zoom, I'm meeting some feasters sa Batangas, eventually in other areas, and really excited on how God will continue to make great things happen. Patuloy ako magtitiwala. And when that day happens, I'm gonna share the good news to all of you. But for now, continue to pray for us. Amen? Before I wrap this up, it's a reminder for us that yung disobedience problem is actually a trust problem. Kapag may mga pagkakataon tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, yung instead of doing God's way, we are doing it my way, our way, it's actually a trust problem. Kaya, brothers and sisters, friends, look at me. Kung may mga pagkakataon na nawawalan ka ng tiwala sa Diyos, balikan mo yung mga magagandang ginawa niya sa iyo. Kasi tapat siya, faithful siya, and He has so much in store for you. Amen? This is number 6. Your focus on the spirit of the law, not the letter of the law. And we've shared this in some of our series, but this is anchored in Mark chapter 2, verse 27. And we read, the Sabbath was made to meet the needs of people, and not people to meet the requirements of the Sabbath. Simple lang po. Parang if you're going to take a look at this between legalism, which is rules, and walang relationship. And on the other hand, relationship without rules, nagiging lawlessness naman. Walang order, puro chaos. We need to strike the balance of love, which is coexisting, yung rules and relationship. Siguro just to drive the point on this, ito po yan. You can always be right in so many things. Sa pamilya mo, ikaw na ang tama. Sa trabaho mo, hanap buhay, negosyo mo, ikaw na ang tama. Sa kapwa mo, lagi ikaw ang tama. But you know what, my dear friends? Baka ang mas kailangan ng mundo ngayon, ng pamilya mo, ng trabaho mo, is you become loving more than just being right. Ang dami ng mga magagaling at tama, pero kulang sa pagmamahal. So we strike the balance of these two. And the last 3, definitely is powerful. 7 is you're finding God in the ordinary. 8, you're growing in humility. And 9, you're growing in selflessness. To share more on this, let me call back Brother Alvin Barcelona. Thank you, Brother JC. So, hindi totoo yung boss ka naman. Hindi. Palakpakan natin si Brother JC. I'm excited about these last 3. Ito yung mga mahalagang signs na spiritually mature tayo. 7, you're finding God in the ordinary. Naku po, sikreto na mga santo yan. Mga atinista, seeing God in all things. Nakikita mo na siya sa lahat ng bagay. Kasi if our God encounters in church, in the mass, no, in our prayer gatherings, do not overflow outside church settings and religious gatherings, then we don't get the point of God's kingdom. Because God's kingdom is everywhere. It should be expanding and conquering territories. Alam nyo, medyo nagsisimula pa lang ako maging preacher. Ito na halos yung isa ko ding naging gabay.
Itong the practice of the presence of God ni Brother Lawrence. Kung sakaling kayo ay familiar dyan, napakaganda niyan. Si Brother Lawrence po, mongha. Ang mga mongha, panay dasal yan, hindi ba? Pero ang assignment niya doon sa monasteryo, kusina. Tagaugo siya ng pinggan, tagaluto. Pero ang di nila alam, napakalalim ng spiritualidad ni Brother Lawrence, sumulat pa siya ng journal. At doon sa journal niya, alam niyo nakalagay, pakinggan niyo ha, in the noise and clutter of my kitchen, I feel the presence of God as I feel Him in the blessed sacrament. Whoa! Nung unang na-discover yung journal na yan ng mga kasama niyang mongha, muntik siyang itiwalag eh. Blasphemy! Yung Diyos na nandoon sa banal na sakramento, lalagay mo sa kusina. Ang nasa kusina, nandun si dato puti, di ba? Yung toyo, suka, kalapas, tanganan. Pero nung pinagnilay-nilayan nila, teka, may sinasabi itong kasama nating ito. Ibig sabihin, kung paano na nararamdaman ang Diyos sa napakasagradong lugar, nararamdaman niya sa kanyang pagluluto, sa kanyang paghuhugas ng pinggan. Boom! Yan ang spiritual maturity. Na kung paano mo nararamdaman ang Diyos sa ating worship, sa banal na misa, abay nararamdaman mo na yan sa paglalaba, sa pagmamaneho, sa opisina, sa pakikitungo mo sa pamilya mo, sa tropa ninyo, sa iyong pagbigyan ng prescription kung doktor ka, sa pagtatraffic mo kung pulis ka, sa pagtutour mo kung wow! The secular and the sacred are now merged. May kwento ko sa inyo ha. Ditong anak ko si Ayo. Ako'y proud na proud dyan sa anak ko. Kaming dalawa, palagi umiikot kung saan-saan to lead worship. He leads worship and I give talks. Pero lagi kaming concert sa gitna. Ito lang, Valentine's Day, we had a feast with hundreds of students. Of course, kumanta, sumayaw, led by my daughter Aya who dances. Ay, yung mga estudyante, have you seen how good the Lord is to us? Tapos worship, Christ is enough for me. Ay, sa pakinggan ng mga bata nag-worship. Amen? Pero dahil Valentine's Day yun, pagkatapos ko mag-talk, sa gitna, labas ulit si Ayo, kasama ng Himaya Band. Eto na tugtog. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang, sabi na nga ba, may kaedad ako dito eh. Apo hiking pa yan eh. Pero sabi ng anak kong Gen Z, hindi uso uli yan, Dad. Kasi kinanta ulit ni Daniel Padilla yan eh. Ganun ba? Nagwala yung mga bata, kantahan. Lalo na nung buong anak na sila ayon ng, look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. Ayaw, samahan mo nga ako dito. Mas maganda pag ikaw eh. They were all, nakipila sa arena ito. Coldplay na. Labasan yung mga estudyante ng mga cellphone nila, mga ilaw. Tapos ending pa namin doon sa part na yon. Ay, grabe. Magkahawak ang ating kamay nang walang kamalay-malay. Nagwala talaga yung mga estudyante. Alam na alam pa rin nila ang River Maya. Okay, niyo yan. Pati si kaibigan ko sa ombudsman, alam niya eh. Yung River Maya, kaka-reunion lang kasi. Pati e-heads. Alam na alam nila at nagwala sila. Secular songs. Pero pagkatapos noon, la 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 la, pasok na ako. Have you seen how good the Lord is to us? And the same energy that they had with those secular songs was even made higher when they were now worshiping. Are you getting what I'm saying? Kaya ako, I have no qualms in mixing them. Basta alam mo puso nila, and they meet. Lalo na pag nasa preso ako,
Noong madalas ako sa preso, hindi ako na preso, ha? Nung una kong ikot preso eh. Hindi pwedeng pagpasok mo sa preso, biglang magsipagsisi kayo sa mga kasalanan ninyo. Baka hindi ako makalabas ng buhay doon. Mga tattoo yun eh. Sino to, ha? Preacher ba to? Mas mukhang preso to kaysa sa atin, ha? Kaya hawak ko gitara. Bago ako bubukas ang Biblia, kanta muna ako. Isip mo'y litong-lito sa mga... Dadaanin ko sa kanta. Sila naman, okay ito Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. O, di ba? Sabay kakantahan ko ng mga... Bandang gitna, kakanta na ako ng anak. Nung nisilang ka, pagsisisi, medyo umiiyak-iyak na yan. Pagkatapos nun, hawak-hawak tayo ng kamay, kanta tayong Ama namin. Ama namin. Huli na! Kinuha mo yung ordinaryo, nilagay mo sa extraordinaryo, nagsama sila. Pumalakpak nga kayo kung sumasang-ayong kayo dyan. When you start seeing God in all things, that's a sign of spiritual maturity. Para sa kabila nun, hindi tayo palagi mapanghusga. Kasi minsan, nung bago ako sa charismatic, wag na kayong kakanta ng mga makamundong mga awitin. Dapat lahat mga talagang pangpang sa Diyos. Amen! Kumanta tayo para sa Diyos. Amen! Pero pag kumanta ka ba ng mga love song, demonyo ka na? I get what I'm saying? Hey! Because number 8, spiritual maturity is growing in humility. Humility is the mother of all virtues. It opens us to God's love. At ano ang humility? Listen to this. Humility is acknowledging your brokenness before God and others. Humility is admitting your desperate need for unstoppable grace. Humility is the only antidote for self-righteousness. Alam nyo, minsan, nakakatakot nga na ang taas ng religious spirituality, ng religious maturity mo, pero bokya ka sa spiritual maturity. Ikayayabang mo yan eh. Pag dami mong alam sa Biblia, simba ka ng simba, tingin mo makasalanan kayong lahat. May kwento sa Biblia ang ganyan, yung Pariseo at yung Publikano, hindi ba? Ako, nagdadasal, ako, nagsisimba, hindi katulad ng isang yon. Tapos yung Publikano, dinadagukan niya ang sarili niya, Lord, ako yung makasalanan. Alam niyo, parang yung IQ, EQ. Nung bata tayo, samahan niyo na ako, nung bata tayo, ang big IQ. Pag mataas IQ mo, tatagumpay ka sa buhay. Amen. Pero ngayon, na-discover nila, not necessarily. IQ, galing mo sa math, galing mo sa science, galing mo sa English, sigurado. Na-discover nila ngayon, not necessarily. Minsan nga, kinayabang mo pa yan, kaya ayaw mo na ngayong magtrabaho ng magsimulang mababa. Kasi, teka, matalino ako Kaya ano na sinasabi nila ngayon? Experts say, it's EQ that will give you success. Coupled with AQ, emotional quotient, hindi lang intelligence quotient, emotional quotient, and adversity quotient. Parang yung kanina, hindi pwedeng alam mo lang dito, pero wala kang pakikipagkapwa. Wala kang puso. Wala kang pagpapakumbaba at pagpapatawad. Bali, wala. Kaya humility is the biggest sign of being spiritual mature. Mas lalo mong nakikilala ang Diyos, mas lalo mong nakikilala ang salita, mas lalo mong nakikilala ang simbahan yung pananampalataya, lalo kang yumuyuko. Panginoon, talagang kailangan kita. Panginoon, kailangan ko ang iyong grasya. And number 9, you're growing in selflessness. That is the greatest sign of holiness. I'm going to say it again. The biggest sign of spiritual maturity is selflessness. It's giving without expecting anything in return. The self-sacrifice is rooted in trusting in the Lord. Bakit?
Pag selfless ka na, hindi ka na kailangan to wrestle with others, to grasp and grapple and grab what you need. Hindi ka na insecure kahit na may mas magaling kesa sa'yo. Hindi ka insecure kapag sila ang mas napansin because you trust God that you're already blessed. And more blessings are on their way. Pag nabe-bless yung iba, ang sinasabi mo, congratulations. I'm happy for you. Yay! Hindi ang pag na-bless ang iba, sana all. Hindi naman masama yung sana all. Pero di ba, diniskusyon ko na sa inyo noon yun. Yung sana all, ibig sabihin nun, minsan, underlying statement nun, bakit siya meron, ako wala. Ano nangyari dun sa I'm happy for you? Congratulations. Trust in the Lord, na meron siya, ay, dadating yung akin. Actually, meron na ako. Papasalamat ako. Share ko pa din ito sa inyo. February 14, Valentine's Day, start of Lent season, Ash Wednesday. I'm sharing this to you not to brag because I have got lots of people doing this. It's not just me. February 13, bisperas ng Valentine's Day, nasaan kami at ng marami kong kasama, nasa bahay Kalinga na naman. Pumunta na kami ng January 27 dyan, pero nakapangako daw kami na babalik before Valentine's Day. We made our promise, we fulfilled our promise. Ay, nagbarong pa ako this time. Kinantahan ko sila. Pag-ibig ko'y kapantay ay langit hirang. Iyakan na naman sila, tawanan. Kaya gusto kong nagmi-minister sa mga ganyan. Tanong niyo bakit? Wala nang maibibigay kapalit sa iyan. Pag nagmi-minister ako sa mga may cancer, sa mga may sakit, sa mga hirap, modesty aside, pag nagtutok po ako sa mga kumpanya, nagko-concert, I receive. Dapat naman. Sama din yung sa racket ko sa trabaho ko so that I can give more. Pero pag sa ganyan ako pumupunta, kami na'y magpapasaya, kami pa ang magbibigay. And that's beautiful. Hindi lahat ng ginagawa mo may kapalit. May ginagawa kang hindi na mapapalitan. Pero sa totoo lang, ang laki ng kapalit nito eh. Kasi nakita ko lang sila maging masaya. Nakita ko lang sila umiiyak, tumatawa. At nakita ko lang sila napahalagahan nila at minahal sila ng Diyos na kami ang ginamit. Yun ang napakalaking bayad. Pero aaminin ko sa inyo, hindi madali gawin yan. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos sa ganito mga gawain, sa spiritual maturity, sa selflessness. Magtatanong ka sooner or later, ba't ko ba ginagawa ito? But because you receive God's love, you have humility, you are full of trust in God's blessings, that will easily flow. Alam niyo, very important ito ha. Kaya ako din gusto sa mga matatanda, lalo na, kasi tapos na yung mga issue. Parang yung mami ko nung mamatay na, wala nang issue naman, naalala nyo, nung ganito ako, pinalo nyo ako, wag na pag-usapan nyo. Di ba ma, di ba, ganun, wala na. Tapos na. Pag may matatanda, lalo na sa kanilang twilight years, ano ang ating attitude? Tanong nyo ano? Pagtanggap na. Acceptance. Acceptance on their end, acceptance on your end. Alam ko, yung mga nag-aalaga ng kanilang mga magulang na may edad na, naku, napakalaking grasya ang ating kailangan. Kasi mainitin na yung ulo, kaya acceptance. Baka hindi mo na sila mababago eh. Ganun na sila eh. Kaya tatanggapin mo na lang. At ikaw tatanggapin mo din sarili mo na ikaw ang binigyang pribilehiyo ng Diyos na tumanggap at yumakap sa kanila kahit sino pa sila. If Jesus loves us in our brokenness, we have no choice but to love people in their brokenness too. Ito ang mahalagang huling kwento ko. Naalala niyo yung adulterous woman na minsan iniisip nga nila si Magdalena? Diba? Alam niyo yan? Nung nahuli siyang nakikiapid sa akto, dinala siya sa publiko. May side question pa nga niyan. Ba't siya dinala? Ba't yung lalaking kasama niya? Wala. But anyway, yung babae, ayon sa kanilang batas, nakikiapid, babatuhin. Di ba? Ayon sa ating batas nila yun eh. Religious law. Babatuhin hanggang mamatay. Kawawa yung babae. Handa na siyang batuhin.
kahihiyan, mamamatay sa kahihiyan, at kondemnasyon. Nakita na si Jesus, nando doon. Tanungin natin to si Rabbi. O Rabbi, ayon sa ating batas, kailangan batuhin ito, huling-huli namin sa akto eh. Galing ni Jesus, no? Oh. Ang sabi niya, sulat-sulat pa siya, di ba? Kung sino sa inyo walang kasalanan, siya ang unang pumulot ng bato at bumato. Kaya sila, hawak-hawak na lang bato eh. Pinalabas ni Jesus yung pagka-ipokrito nilang lahat eh. Turo ng turo. Yung pala, yung turo nila, yung tatlo, bumabalik sa kanila. Kaya nung nakita nila ngayon, walang naglakas ng loob. Lahat sila makasalanan eh. Tiyong-tiyon nilang binitawan yung bato. Ang totoo nun, mayroon dun walang kasalanan eh. Sino? Si Jesus. Kaya kung ako yun, hindi kayo makabato, no? Mga makasalanan kayo eh. Ako babato kasi ako walang kasalanan. Siya nga yung walang kasalanan doon, pero siya ang hindi humusga. Tapos ikaw, kapwa makasalanan, ang dali mo magtututuro. Kaya you want to accept others, you think, and you remember how God accepted you. Paano kang tinanggap ng Diyos, ganun katatanggap sa iba. And ano sinabi ni Jesus dun sa adulterous woman? Nasa na yung mga kumukundina sa iyo? Wala na sila. Ano sinabi ni Jesus? John 8:11. Neither do I condemn you. Kaya hindi din kita huhusgahan. Whoop! Kasunod. Go and from now on, sin no more. Mahalaga yun. Pero tignan nyo sequence, parang prodigal son ito eh. Ano yung nauna? Yung humingi ng tawad o pinatawad? Naalala nyo? Tignan nyo sequence. Nauna, hindi kita kinukundina. Well, it's equivalent no, pinapatawad kita, pinatawad ka nila. Kaya humayo ka at huwag magkasala muli. Napakahalaga niyang sequence na yan. Dahil sa maraming tao, lalo na yung mga self-righteous, baliktad. Ang sasabihin ng mga self-righteous people na mataas sa religious spirituality pero bagsak sa spiritual maturity, ang sasabihin nila, hindi, sin no more and I won't condemn you. Magbago ka muna. Bago kita hindi nahuhusgahan. Sa marami kasi, ganito yan. Believe, behave, belong. Ang ibig sabihin, maniwala ka muna, umayos ka muna, tsaka ka namin tatanggapin. Tsaka ka namin yayakapin. Welcome to the feast, kung saan baliktad po tayo. First, you already belong. Dahil pagpunta mo pa lang dito, kasapi ka na sa Light of Jesus family. Tinatanggap ka na. Walang ritual, walang ba? Dito ka na. And then, with the prayer and the belief, si Lord na yan. Because you are now accepted, you are embraced, you belong, then, sooner or later, you will start believing. And you will start behaving. Tulad ng nangyari dun sa adulterous woman. Pinatawad siya, tinanggap, niyakap, kaya siya nagbago. Kung gusto nating magmahal na tulad ni Jesus, yan ang ating template. Magmahal ka. Ang Diyos ang bahalang magpabago sa gusto mong magbago.
my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.